Okay, what is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo sa Bristol Motorcycles dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, kamakailan lang nag-open itong store nila, siguro mga isang buwan or isang buwan na mahigit, and ngayon lang tayo nakabisita dito. So, ngayon, meron tayo ditong Bristol Venturi 500. So, meron na tayo dating review nito like 2 or 3 years ago na. So ngayon, sisilipin natin yung kanyang technical specifications, may nagbago ba sa kanyang mga features, at ganoon din, titignan din natin yung kanyang updated price at paano maglabas dito sa Bristol Motorcycles Nueva Ecija. So tara, simulan na natin ang video. Bristol Venturi 500. So, isa siyang adventure bike. Alam naman natin na ito yung isa sa mga sumikat bukod dun sa Veloce, kasabay ng pagsikat nun ay itong Venturi 500. Sa Bristol, ito yung unang bike na sumikat. Bukod sa magaan kasi siya, powerful din, at the same time, mababa pa yung presyo nung time na yon, like 2 years ago. Pero ngayon, sisilipin natin yung kanyang technical specifications at magkano na nga ba yung kanyang updated price. Pero bago ang lahat ng yon, i-walk around ko muna kayo sa motor na ito. Okay, Bristol Venturi 500. So, isa sa mga adventure bike na sikat dito sa Pilipinas is ito. Kilalang kilala talaga itong Venturi 500. Ito yung gamit nila Kuya Mau Yung grupo nila Kuya Mau. Last Boss Ironman 2023. Ito yung gamit nila. And then, alam ko, ginamit din niya ito sa FJ Moto, yung Enduro Cross. So, itong bike na to is matagal na rin talaga dito sa Pilipinas at napagtitiwalaan na rin talaga ng marami. So, ayan ang kanyang design. Meron na rin siyang crash guard. May beak siya. Meron pa siyang front fender. Ayan, bulky yung kanyang exhaust. Top box bracket ready na rin siya. Although, sa ating technologies, hindi pa siya ganun ka-updated, pero modern na lahat ng nakakabit dito, like fuel injected. Meron na rin siya yung mga basic needs na talaga natin kailangan. Kill switch, hazard, nata-turn off din pala yung kanyang ilaw. Charger ports, meron tayong power socket and USB charger port doon. So, unahin natin dito sa harapan. Napakalaki ng kanyang gulong, pogi at saka spoke. Although spoke rim siya, tubeless na siya, So, ang size ng ating gulong dito ay 110/80 rim 19. So, naka-gold na spoke rim siya, tapos tubeless. And then, sa braking system natin, double disc brake. And each disc brake merong 2-piston brake caliper from Nissin. Dito na rin sa ating front fender nakalagay yung added reflectorized. Ayan, ABS din siya. Meron din siyang guard. May protector yung ating mga suspension para maiwasan yung pagtama ng mga bato, masira yung ating inner tube ng ating suspension. So, front suspension natin, Kayaba or KYB, inverted. Ang laki ng clearance niya dito mula sa beak niya hanggang sa ang haba ng travel ng suspension. So ayan, makikita natin, dalawa yung tambucho natin. So parallel twin po ito. Meron na rin siyang skid plate. Sa radiator natin, ganun pa rin, open pa rin, wala pa rin siyang radiator cover. So crash bar, meron na rin siya. Sa atin namang mga ilaw, all LED po ito. Ayan, ang bangis ng itsura, ang sungit, aggressive. And then mga turning signals din natin ay LED na. Meron tayo ditong windshield. So ito po ay non-adjustable. Ang taas na, So kapag ka nabangga ng hangin ito, sigurado yung mga kagaya natin na 5'7 lang, hindi na aabutin ng hangin sa helmet. Meron din siyang handguard protector. Ayan, So, ayan, yung ating design ng makina, parallel twin. Sa ating brake lever, ito, gusto ko yung brake lever nila. May spike. Medyo malapit ng kaunti sa foot peg para sa mga alanganin yung paa or And then, itong ating foot peg, ayan, may screw lang siya sa ibaba. Pwede nyo alisin yung rubber para kung pang-trail nyo siya, pang-enduro cross, itong bakal yung gamit nyo or yung alloy casted na may mga spikes. Sa atin namang exhaust, bulky yung kanyang muffler. Although kalahati lang yung may heat guard, pero hindi nyo na siguro maabot ito ng
paa ninyo. 2-in-1 barrel. Tapos meron tayong tapakan ng OBR. Parang kalahati lang yung size niya compare dito sa ating footrest. Meron ding guard dito para hindi papasok ang paa doon sa gulong. So, ayan, yung design ng ating chassis. And then, yung fairings dito sa likod. May sticker ng Venturi 500, glossy blue. And then, meron tayong tapaludo dito, plastic. So, ayan, top box ready na rin siya, alloy casted. Sa atin namang tail brake or sa brake lights, LED din. Medyo maliit lang ng konti, sporty, matalim. Tapos LED din yung ating mga turning signals. Ayan, may 3 LED sa loob. So blinking lang po ito, hindi siya sequential. May ilaw rin tayo para sa plate number, tsaka added reflectors. Dito naman sa ating likurang gulong, ito, meron tayong mudguard. Wala siyang tire hugger, pero meron siyang mudguard dito sa likod na extension. Single piston brake caliper na Nissin, and then disc brake din siya. Tapos same din, naka-spoke rims. Tubeless. Pero ito mas maliit ito ng isa compare sa front So ang size natin dito 150/70 rim 17. Nakabalance na rin itong gulong na to. Suspension naman natin, unit swing arm or monoshock. So yung mga monoshock na ganito is adjustable na ito dito sa taas. So yung ating susian para dito sa upuan. Meron tayong center stand at saka side stand with kill switch sensor. Ayan, makikita nyo naman may wire doon. Transmission pedal natin, single lang. At sa design ng kanyang fairings, pati na rin sa tangke. So ito, tank cover lang po ito, pati yung ibabaw. Naka-silver yung gilid, may 500 na decals, may aesthetic na plastic dito. And then dito parang merong screen na design na mukha siyang vent. And then meron tayong emblem ng Bristol Motorcycles. Sa kanya namang upuan, 2-piece seat. Makapal ang cushion, medyo makinis yung kanyang texture. Tapos maganda talaga magkahiwalay, Mababa yung sa rider and then sa OBR natin, mataas. Sa tangke naman natin, pataas din. Pang ADV yung design, Parang mga GS. Pwede rin to lagyan ng tank bag. So handlebar natin, may Bristol na naka-engrave. Kulay silver. So meron tayong handguard. Ayan, ang lambot ng clutch niya kasi slipper clutch na siya. Kahit isang daliri, kaya. Passing light, high and low beam, hazard button, turning signals, horn. Dito naman sa kabila, meron tayong kill switch, light switch, electric starter button. Sa ating mga brake lever, meron siyang 4-stage or 5 yata ito. 5-stage na adjustment, Depende sa haba ng inyong daliri. Sa ating brake master, malaki din yung ating brake fluid canister. Sa ating namang susi, mechanical key pa rin po siya. Meron tayong power socket, USB charger port, at analog digital pa rin yung ating display. Analog tachometer and then yung speedometer and other informations ay nandito na sa digital. So alam ko digital ito na may orange na backlight. And then meron tayong mga selector buttons dito sa taas. Ayan, 2. Tapos may logo ng Bristol. Okay, so punta naman tayo sa kanyang technical specifications. So meron tayong brochure dito. Babasahin natin yung kanilang technical specifications and other than that, babanggitin ko na lang din yung mga extra features niya na hindi naka-indicate sa kanilang brochure. Okay, so si Bristol Venturi 500 ay 471cc engine displacement, liquid-cooled, 4-stroke, double overhead cam, twin parallel or parallel twin, 4 valves per cylinder or 8 valves. At nagpo-produce ito ng 35 kilowatts or 46 horsepower at 8,500 RPM and maximum torque of 43 Newton meters of torque at 6,500 RPM. So bore and stroke niya 67 by 66.8 mm. Fuel tank capacity 21 liter at fuel consumption 25 kilometers per liter. So clutch type niya is wet multi-plate with slipper assist and 6-speed manual transmission. Chain driven. Frame type naman niya is dual beam diamond shaped steel. Ito po yun. Suspensions natin, front suspension is Kayaba or KYB inverted type or USD fork. At sa rear suspension naman natin Kayaba monoshock. Ayan, adjustable din po. Adjustable din naman dito sa front. Ayan. So braking system natin, Nissin ABS type, dual channel ABS. Front brakes natin is double disc brake, 300mm disc brake. At sa rear natin, single disc brake, 240mm disc panel. So sa size naman ng mga gulong natin, front tire natin is 110/80 rim 19. And then sa rear tire natin is 150/70 rim 17. Sa other specifications na nakalagay dito is yung kanyang maximum speed
is 170 kilometers per hour. Bosch EFI, dual oxygen sensor. Ayan, meron siyang USB port and 12 volts socket. So sa color variations niya, meron tayo ditong blue silver, meron tayong black gray, blue gray, and then red gray. Ayan o, pogi-pogi yung kanyang mga mugs. Angat na angat ang kulay. So ganito nakaupo ang isang 5.7 sa 820mm na seat height. So sa mga bago pa lang dyan at nangangarap na magkaroon ng adventure bike na katamtaman lang, expressway legal. So kung medyo mataas at nahihirapan kayong iangat ang inyong paa, so ganito lang po sumampa sa isang adventure bike. So tapak muna kayo sa footrest and then ganyan. Tsaka kayo maupo. So si Sir Troy may height na 5'7". Tiptoe tayo. Kung paano nyo nakikita yung kanang paa natin, ganun din sa kaliwa. Yan. Very manageable yung ano niya, timbang kasi kagaya ko 5'7", tumitimbang ako ng 80 kilos. Itong bike kasi na to is 178 kilograms lang. Ito yung pinakamagaan na adventure bike pagdating sa 500cc category. So, for comparison sa kanyang timbang, si CB500X kasi is 198 kilograms. And then si TRK 502 ay tumitimbang ng katakot-takot na 237 or 200. Basta, yun ang pinakamabigat na 500cc na alam ko. So, usually, yung mga ganun timbang na 220 plus is pang mga 1000cc na yun or 800cc like BMW. So, ito, ayan. Adventure bike, kung ikaw ay may height na 5'7" pataas, bagay na bagay talaga sa iyo ito. So isang factor din kasi yun na kung gusto mong bumili ng adventure bike, kung gaano kataas at kung kaya mo bang dalhin. Mostly ito, marami akong nakikita talaga gumagamit ng Venturi 500 dahil sa okay na rin yung fuel consumption niya, mababa yung presyo. At the same time, parang beginner friendly na rin siya dahil kaya siya ng 5'6", 5'5", 5'5 pataas, kaya. Actually, meron niya ako nakita nito doon sa Bristol, Caloocan. 5'2 babae. Vlogger din yun. 5'2 babae, naka-Venturi 500. Pero sa mga baguhan is 5'5 pataas. Kayang-kaya niyo ito. Plus yung kanyang 178 na timbang, magana po yun. Mas mabigat pa nga yung gamit nating Dominar dito. Yung Dominar natin nasa 215 na yun. At madali lang din siyang i-center stand. Ayan. Hindi nyo siya kailangan puwersahin. Tatayuan nyo lang siyang ganyan. Pusa ng tatayo ang motor. Okay, para naman sa updated price ni Bristol Venturi 500. So dito tayo kay Rusco Financing. Marami kasi silang available na financing dito pero si Rusco Financing ang pinaka-recommended nila dahil si Rusco ang may pinakamagandang offer, mga mababang monthly installment, ganyan. So SRP ni Venturi 500 ngayong September 2024, 368,000. Meron siyang all-in down payment na 98,222 at monthly installment na 14,515 for 3 years. Meron siyang monthly rebate na 2,000 pesos kapag updated kayo sa bayad. At para naman sa requirements ni Rusco Financing, kailangan nyo ng valid ID, cedula, barangay clearance, 2x2 or 1x1 picture, 2 pieces, any proof of billing, post-dated check at bank statement. At para naman sa contact number nila or sa contact details, ilalagay ko na lang din dyan sa description sa ibaba or ipopost ko na lang din dyan sa screen. So si Bristol Motorcycles Cabanatuan Branch ay matatagpuan sa CQ Business Center Unit for Bristol Motorcycle, Purok Lambingan, Daang Sarili, Cabanatuan City or mas kilala ito sa tapat ng ELJ Hospital. Okay, so yan ang ating review para dito kay Bristol Venturi 500. At kung nagustuhan niyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong videos. So kung may mga dagdag katanungan kayo about sa bike na ito, i-comment nyo na lang dyan sa comment section sa ibaba at sasagutin natin yan kaagad-agad. Okay, ride safe and see you on my next one.